Napatalon ang ilang pasahero mula sa sinasakyan nilang jeep ng ma-hold up ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Patay ang isang babaeng pasahero habang sugatan ng 5 iba pa. Ang suspect umamin sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Nawala ng malay ang isang babaeng pasahero habang sugatan ng 5 iba pa. Tumalon sila mula sa sinasakyang papasaherong jeep matapos itong ma-hold up sa Commonwealth Avenue, Quezon City bandang alas 9:30 kagabi. Naisugod pa ang 29 anyos sa babae sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Kwento ng jeepney driver, galing siyang Lagrot patungong Cubao nang hold upin sila ng isang lalaki na sumakay sa area ng Don Fabian. May dala raw kutsilyo ang sospek. Pinakita lang niya, hold up ito, amin na yung mga bag nyo, ikang ganon. Ay yung babae, nanlalaban, ayaw niya ibigay yung bag niya kasi nandun daw yung ID niya, mga ano niya, inambahan siya, inambahan yung babae ng sasaksakin baga. Kaya binigay na niya. Tumalo ng ilang pasahero maging ang kinakasama ng jeepney driver dahil daladala niya sa bagang halos 1,000 pisong kita nila sa pamamasada. Malapit na yung hold-upper sa likod namin, nakala ko masaksak na kami. Kaya nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko, natatalon talaga ako. Tumakas ang salarin pero nahabol siya at binugbog ng taong bayan. Nabawi sa kanya ang bag ng nasawing biktima at ang ginamit na patalim. Pagdating namin sa area, nandun na yung mga riders na umahabol sa suspect natin. Kami naman, dumating kami doon, inawat na lang namin sila kasi may sakitan nang nangyayari. So, inawat namin yung mga sibilyan, nilagay namin sa mobile yung suspect para hindi na masaktan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at umiika ang 54 anyos sa suspect. Dati na siyang nakulong dahil sa pagnanakaw. Inamin niya ang pang-hold up. Ako na pong kasalanan sa pamilya ko eh. Nuran po akong trabaho. Tama lang bayaran ko ang nagawa kong kasalanan. Itinurn over sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal ang suspect na maharap sa mga reklamong robbery with homicide and physical injuries. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinitingnan ng Land Transportation Office ang posibilidad ng dagdag multa sa EDSA busway violators. We will continue to dialogue kung ang penalty masyadong maliit, baka kailangan taasan, no? November 2023 nang huling taasan ng MMDA ang parusa sa mga masisitang dumaan sa EDSA busway kahit bawal. 5,000 piso para sa unang paglabag. Sa second offense, 10,000 piso kasama ang 1 buwan na suspensyon ng lisensya at pagsailalim sa road safety seminar. 20,000 piso ang multa at suspensyon din ng lisensya kapag third offense. At kung aabot sa fourth offense, 30,000 piso na. Irerekomenda rin sa LTO na tanggalan ng lisensya ang driver. Gumuho ang bahagi ng highway sa Balatan, Camarines Sur kasunod po ng patuloy na pag-ulan doon. Dahil dyan, hindi madaanan ng malalaking sasakyan ang bahagi ng highway sa barangay Kabanbanan. Shear line ang nagpapaulan ngayon sa probinsya. Asahan pa rin ngayong araw ang malalakas hanggang sa matitinding ulan sa Camarines Sur maging sa Quezon Province, Camarines Norte, Catanduanes at Albay ayon sa Pag-asa. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang mararanasan sa Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Mataas po ang banta ng baha at landslide sa mga nasabing lugar kaya maghanda at maging alerto. Uulanin din ang ilang panig ng Northern at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin po ang ulan dito sa Metro Manila, lalo na mamayang gabi. Mahigit 40 kilo ng marijuana na ibabagsak daw sana sa University Belt ang nasabat sa Maynila. Inamin ng nahuling suspect sa pulisya na nagbebenta siya ng illegal na droga dahil wala raw siyang trabaho. Balitang hatid ni Jomar Presto, exclusive. Positive ba?
Ganito karaming marijuana ang natuklasan ng mga otoridad sa isang bahay sa Sampaloc, Maynila. Isang sako. Dami naman yan. Kasunod dito ng drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Sampaloc Police Station laban sa 40 anyos na suspect na si alias Ramil. Ayon sa pulisya, ang mga nasabing droga ay ibinabagsak ng suspect sa paligid ng University Belt. Yung kanyang mga parokyano ay mga estudyante along University Belt. More or less 2 months yung aming pag-surveillance, validation, and then eventually nag-lead sa kanyang arrest. Ayon sa Station Drug Enforcement Unit nito, isang confidential informant ang nagtimbre kaugnay sa pinagtataguan ng mga droga. Gamit ang 10,000 pesos na budal money, nagpanggap na buyer ang isang pulis. Kumagat sa pain ng suspect na nagresulta sa kanyang pagkakahuli. Nakuha sa operasyon ang aabot sa 44 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 5.3 million pesos. Yung packaging niya, yun yung packaging usually na galing sa north. Inaalam pa namin kung paano napupunta dito, either private or binagay sa bus. Nakalagay siya sa sako na parang feeds ang disguise niya. Napagalaman naman na labas-masok na sa kulungan ng sospek dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at kalalaya lang noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tumanggi siya magbigay ng pahayag sa harap ng media pero sabi niya sa pulis, Ang kanyang rason ay wala silang ibang hanap buhay at ito yung nakikita nilang madaling magkaroon ng pera upang masustain nila yung kanilang pangangailangan. Sinampahan na siya ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, pinabulaan na ng BestLink College of the Philippines ang mga kumalat na impormasyon online tungkol sa kanilang off-campus activity sa Hermosa, Bataan nito pong linggo, January 26. Sabi ng BestLink, hindi raw sinasalamin ng mga online report ang totoong nangyari sa naturang aktibidad. Gawa-gawa lamang daw ang mga kumalat online para sirain nila ang reputasyon ng paaralan. Bukas daw ang administrasyon ng BestLink sa independent fact-finding investigation. Bagaman may mga hindi raw inaasahang pangyayari, inaalam na ng eskwelahan kung ano ang pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Humingi rin ang paumanhin ang BestLink sa mga estudyante, kanilang mga magulang, pati na sa ilang residente sa Hermosa kaugnay sa insidente. Naging viral po ang hinaing ng ilang estudyante at magulang dahil sa paglalakad umano ng mga mag-aaral ng ilang kilometro sa madilim na highway. Sabi ng ilang nakausap ng GMA Integrated News, hinahanap noon ng mga estudyante ang sasakyang bus pabalik sa Quezon City dahil pumarada raw sa ibang barangay. May ilan pa umanong hinimatay dahil sa pagod, gutom at uhaw dulot ng nasa 4 na oras daw na paglalakad. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang tapyasan ng dagdag na buwis kada taon ng mga tobacco at vapor products. Batay sa House Bill 11360, 2% na lang ang itataas ng excise tax sa mga taong magtatapos sa even number simula January 1, 2026. Habang 4% naman ang itataas sa mga taong nagtatapos sa odd number simula January 1, 2027 hanggang 2035. Mas mababa yan sa 5% na itinataas kada taon simula 2024 sa ilalim ng sin tax law. Sa ilalim rin ng panukala, dapat magtakda ang BIR ng floor price o minimum na presyo ng mga nasabing produkto. Ipinasa rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukala na bubuo ng tracking at tracing system para sa produksyon, pag-angkat, pag-imbak at pagbebenta ng mga sigarilyo, vape at iba pang katulad na produkto. Magkakaroon din ng digital code sa mga ito para masawata ang smuggling. Huli kam sa isang kalsada ang suntukan ng dalawang lalaking yan sa barangay Poblasyon, Ilawod sa Lambunao, Iloilo. Ang isang lalaki, duguan ng ilong at bibig. Ayon sa mga pulis, isang tricycle driver at isang rider ng motorsiklo ang mga nagsuntukan. Nagsimula raw ang away matapos mag-overtake ang rider ng motorsiklo sa tricycle. Nang muli magkaabutan, doon na nagpambuno ang dalawa. Nagtamo ng sugat sa ilong ang driver ng tricycle. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa insidente. Walang pahayag ang dalawang sangkot sa away.
Hulikam sa Caloocan ang biglang pagsunggab ng isang lalaki sa isang babaeng naglalakad lamang sa kalye. Ang suspect tila hindi naman daw target kunin ang bag o cellphone ng babae. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Naglalakad ang 22 anyos na babaeng ito sa barangay 152 Caloocan City mag-aalas 7 ng gabi nitong Lunes. Inilabas pa niya ang kanyang cellphone. Maya-maya, bigla siyang sinunggaban ng isang lalaking nakasuot ng asul na t-shirt. Tila pinepwersa ng lalaki na mahablot ang suot na pantaas ng babae, na pilit namang nilalabanan ng biktima hanggang sa mapatumba na ang babae sa kalsada. Nahulog din ang bag at cellphone niya. Ang lalaki tila hindi pa nakontento. Nilundagan at tuloy-tuloy na inatake ang babae hanggang sa sitahin na siya ng lalaking nakared na sando na isang off-duty na barangay tanod. Nagbubunuan kala ko naman mag-asawa. Kasi di ko na kilala yung lalaki sa aking babae. Kala ko dayo lang. Tapos biglang, kala ko kinukuha yung bag. Nung bumagsak yung bag, hindi naman niya kinuha. Nung nakikita kong ginawa niya, tapos inagis niya, tapos nilapitan niya pa, doon ako lumapit sa kanya. Paglapit ko yun, tuwak mo na siya. Nakatayo pa ang babae na kinuha agad ang cellphone at bag niya bago tumakbo paalis. Nagtungo rin kalaunan ng biktima sa barangay at police station para magsumbong. Ang suspect sinubukan pa raw habulin ng tanod pero kalaunay nakatakas. Based dun sa CCTV footages and statement ng witnesses and dun sa statement ng victim natin, pinilit siyang sirain yung damit niya hanggang sa mapatumba siya. At nung napantumba na siya, sinugod ulit siya at gusto siyang molestyahin ng ating suspect. Hindi raw magkakilala ang suspect at biktima base sa investigasyon ng pulisya. Random, kaya medyo nakakabader. Kaya nga inaano natin yung mga kababayan natin na maging aware sa lahat ng lugar na pupuntahan nila. Inaalam pa rin naman namin kung anong motibo ng ating suspect, bakit niya ginawa yun dun sa ating victim. Ayon sa pulisya, tukoy na ang suspect na nagtatago na umano. Posibleng maharap sa reklamong acts of lasciviousness, physical injuries at sexual harassment ang suspect na tinutuntun pa ng pulisya sa ngayon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Luzon mula sa GMA Regional TV, isang motorsiklo ang nagliyab habang nasa kalsada sa Pangasinan. Chris, ano daw ang naging dahilan? Connie, posible raw na may nag-spark na wire sa motorsiklo kaya ito umapoy. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Nagliyab ang motorsiklong yan sa Orbistondo, Pangasinan. Batay sa paunang impormasyon, sumiklab ang apoy habang umaandar ang motor. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng may nag-spark na wiring sa motorsiklo. Wala namang nasaktan sa insidente. 13 magsasaka ang sugatan matapos mabangga ng isang bus ang sinasakyan nilang kuliglig sa Rojas, Isabela. Ayon sa pulisya, parehong binabagtas ng mga sangkot na sasakyan ng kalsada papuntang Kalinga. Ang driver ng bus na mabilis umano ang takbo, hindi raw napansin ang kuliglig na walang ilaw. Isinugod ang mga biktima sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang nakabanggang bus driver. Sasampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Wala siyang pahayag. Pinadapa sa kalsada ang mga sakay ng isang kotse sa Bacolor, Pampanga, kasunod ng anti-illegal drug operation ng mga otoridad. Nakuha sa kanila ang mahigit 400 grams ng hinihinalang shabu na may street value na halos 3 million pesos. May nakumpiska ring mga samut-saring baril at bala. 4 ang arestado. Nahaharap sila sa mga karampatang reklamo. Wala silang pahayag. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi naman ang isang sangguniang kabataan o SK chairman matapos sa madisgrasya sa Ilagan, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na galing sa isang okasyon ang 20 anyos na biktima. Habang binabaybay ang highway sa barangay Malalam, nawalan daw ng kontrol ang lalaki sa kanyang motorsiklo at sumalpok sa nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada. Nagtamo siya ng matinding sugad sa ulo at katawan. Dead on arrival siya sa ospital. Walang pahayag ang kanyang mga kaanak habang patuloy pa ang investigasyon. Nanatili sa 5.2% ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa huling quarter ng 2024. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority,
kaparehan noong ikatlong quarter na pinakamababa noong 2024. Sumatotal, 5.6% ang GDP growth sa buong taon. Mas mabilis yan kumpara sa 5.3% noong 2023, pero hindi nito inaabot ang 6% na target ng gobyerno noong 2024. Ayon sa PSA, kabilang ang mga industriya ng construction, pati financial at insurance activities at wholesale at retail trade sa mga may pinakamalaki na ambag sa paglago ng ekonomiya nitong 2024. Lumiit naman ng 1.6% ang sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang paggawad ng Filipino citizenship sa negosyanteng Chinese na si Liduan Wang. Pero pagtutol ng isang senador, marami anyang red flags ang Chino. Balitang hatid ni Mark Salazar. Nitong Lunes, sa botong 19-1 sa plenaryo ng Senado, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Liduan Wang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong, na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo, kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Liduan Wang. I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Liduan Wang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Liduan Wang sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y red flags. Si Liduan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Sabi ni Ontiveros, hindi niya hinahatulan si Liduan Wang, pero sa rami raw ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawaran ng Filipino citizenship. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian nang marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. In order naman lahat, no? Lahat ng required documents, no? Sinabit doon. Humingi sila ng requirements from the NICA, from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports. Wala umanong konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Liduan Wang sa Pogo. Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na ring nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado, tulad ng ilang basketbolista at isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Liduan Wang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang earth-shaking contribution. May-ari siya ng school, isang maliit na private school in Cagayan de Oro. At matagal na siya, dito siya pinanganak. No? Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin. No? So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, matagal na siyang nagnenegosyo dito. So, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude. Sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na isa sa mga basihan naman ni Senador JVR Sito, nakasaad niyang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin aniya ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Liduan Wang tungkol sa isyung ito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Webes latest, mga mare at pare, another exciting revelation sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab.
Sa pagsasanib puwersa ng GMA Network at ABS-CBN sa reality competition, hindi lang ang pagsasama ng Sparkle at Star Magic artist bilang housemates ni Kuya ang dapat abangan. Makakasama na rin sa kulitan bilang host ang isang kapuso. Maliban sa pagsasama ng mga kapamilya at kapuso celebrities bilang housemates, magsasanib puwersa din sila bilang hosts ng programa dahil magkakaroon ng kapuso host. Pero kung sino siya, malalaman ninyo sa takdang panahon. Binigyang pagkilala ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated ang ilang kapuso personalities. Kasabay po ng Chinese New Year ang iginawad na pagkilala kay multi-awarded journalist Jessica Soho na Outstanding Filipino-Chinese Friendship Award in Journalism. Filipino-Chinese Friendship Award in Literature naman ang nakuha ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Isa si Sir Ricky sa mga sumulat ng MMFF Best Picture na Green Bones. Hindi nakadalo pero awardees din ang kapuso stars sa sina Dennis Trillo, Chris Q at Michelle D. Kinilala ng organisasyon ang mga natatanging personalidad na may Chinese descent at ang mga kontribusyon nila sa pag-unlad ng Pilipinas sa kani-kanilang larangan. I'm 25% Chinese. Yung lolo ko came from Guangdong province around 90 years ago. I'm very happy they're honoring my Chinese side. Ako naman, I feel that this is also my chance to honor my Chinese grandfathers. Kaugnay ng posibilidad na itaas ang multa sa mga di-otorisadong dumaan sa EDSA busway. Kausapin natin sila ang Transportation Office Executive Director Attorney Gregorio Pua Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, magandang tanghali po, Sir Rafi, at magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Paano po ba yung proseso ng LTO sa pagtatakda ng halaga ng multa sa traffic violators? Ngayon po, kapag ikaw po ay pumasok sa EDSA busway, ang violation po na nakukomit mo dyan ay disregarding traffic sign. Dahil nga po pinagbabawal ang private cars at ibang sasakyan dito po dumaan sa busway. So ang atin pong pinag-aaralan, maitaas po, hindi na lang po siya disregarding traffic sign, baka po pwedeng specific provision na po siya na violation of the busway rules, busway regulation. Yun po ang ating pinag-aaralan at pinag-aaralan po natin na mas mataas po kaysa po sa presyo ng disregarding traffic sign ang ating i-impose po. Opo, pero kailangan po ba ng hearing ng mga ito? Sino pong kinukonsulta ng LTO sa pagtataas ng multa? Kailangan mag-public consultation din po tayo dito kasi siyempre ano po ito, pagmumultahan na maapektuhan po ang ating mga motorista. Mula sa 5,000 pesos na penalty, magkano po sa tingin niyo yung halaga ng itataas na multang ipapataw sa mga hindi otorisadong dumaan nga po sa busway? Yan nga po yung atin pong pinag-aaralan kasi mayroon nga pong comment from other kahapon when Asek Vigor was interviewed. Baka masyado nang maliit yung pong penalty kaya dumadaan na lang yung iba tapos magbabayad na lang. Pero aside from the penalty naman po, ang mabigat po na epekto kapag ikaw ay nahuli sa EDSA busway or sa kahit anong traffic violation ay yung demerit system po natin. Dahil kapag na-commit mo po yan, may katumbas po yan na demerit system at kapag naubos mo po yung maximum which is 40 demerit system, nare-revoke po yung lisensya. Posible po bang maiba o gawing mas mabigat yung penalty sa mga unauthorized na government officials na dadaan po sa EDSA busway at maiba naman sila sa mga sibilyang dumadaan doon? At yan po, kasama po yan sa ating pag-aaralan kasi baka i-consider naman po natin yung equal protection kung bakit ang regulasyon para sa isang klase ng tao at doon sa kabila ay magkaiba. So iyan po yung mga kino-consider po natin na mga legal challenges, legal problems that we intend to resolve po pagka
itataas po natin ang penalty dito sa violation ng EDSA busway. Opo, pero sa totoo lang, yung 5,000 pesos, hindi na po ito maliit, hindi ho ba? Pwede ho kayang sa ibang paraan, for example, lakihan yung demerit points na matatanggal kapag nag-violate sila? Opo, tama po Sir Rafi. Yan nga po kasi ngayon I think it's 1 or 2 demerit points po ang katumbas kapag disregarding traffic sign. Maybe we can specify po na kapag dito violation ng busway mas mataas po yung demerit. Kasi katulad din po yung existing po natin ngayon kapag public utility vehicle driver ay nag-violate, times 2 po ang kanyang times 2 ang kanyang demerit. Opo. Okay. Kaugnay naman po sa illegal drug racing sa Marilake Highway, ano pong update sa inilabas niyong show cause order sa isa sa mga driver na sangkot po sa aksidente? Opo, for hearing na po siya, dapat atin nga pong iimbestigahan din yan, pero tulad din po nung sinabi ni Asik Vigor, hindi po tayo magli-limit dito. Ang investigasyon natin dito hindi po limitado lamang doon sa nagmaneho, doon sa nadisgrasya na nakita natin sa video, but we will go beyond doon sa mga nag-organize dahil kailangan po matigil na tong mga pag-organize nila na ganito para po hindi na ma-encourage yung ating ibang motorista na pumunta pa dyan at kung ano-ano po ang gawin na nakakadelikado po sa buhay nila at buhay ng ibang tao. So established po na hindi ito spontaneous lang na pag-ipon-ipon doon ng mga riders, organisado po ito sa tingin ng LTO? Tingin po natin, opo, meron po siguro silang mga group chat or meron po silang mga date na sineset na doon sila magkikita-kita. So atin pong iniimbestigahan po yan. Okay, siguro isa sa mga matalakay din sa investigasyon ay yung training ng mga motor riders. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Maraming salamat po Sir Rafi. Si LTO Executive Director Attorney Gregory Pua Jr. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Cebu City. Sara, may nasaktan ba? Rafi, nasawi sa sunog na yan ang isang lalaking senior citizen matapos niyang matrap sa loob ng bahay. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nilamon ng apoy ang bahay na yan sa Cebu City. Kwento ng isa sa mga nakatira sa bahay, nagising na lang silang nasusunog na ito. Nahirapan silang makalabas dahil sa kapal ng usok. Pagawas na ko ang kayo diri ay dinha kana diha nga part nag-ana-ana ang kayo nang gawas na ba diha sa babaw. Patay sa insidente ang kanyang tiyuhin na 78 taong gulang na hindi nakalabas ng bahay. Tingin ng fire investigator, posibleng na-suffocate ang senior citizen kaya siya na-trap sa loob. Nadamay rin sa sunog ang 2 pang bahay sa lugar. Sa taya ng Cebu City Fire Station, 160,000 pesos ang halaga ng pinsala. Nagsimula raw ang apoy sa unang palapag ng bahay pero hindi pa alam ang pinagmula nito. Sa kulungan ng bagsak ng 41 anyos na lalaking yan sa Cebu City, hinampas kasi niya umano ng bakal ang isang e-bike driver. Paliwanag ng suspect, nagalit ang biktima nang singilin niya ito ng utang na 600 pesos. Pinalo raw siya ng bakal kaya siya gumanti. Sugatan ang e-bike driver. Humihingi na raw ng paumanhin ang suspect at umaasang makalabas na sa kulungan. Inihahanda naman ng pulisya ang reklamong physical injury laban sa suspect. Pinaghahampas ng bato ang 38 anyos na tricycle driver sa Bacolod City madaling araw nitong Lunes. Suspect ang mismong pasahero niya na tinangay rin ang kanyang tricycle. Natagpuan ng driver sa damuhan matapos ang mahigit 11 oras at kitang may sugat sa mukha at ulo. Nadala pa siya sa ospital pero pinawian din ng buhay kalaunan. Nahuli naman ang suspect sa Bago City dahil sa sumbong ng kanyang mga kaanak matapos niyang aminin sa kanila ang krimen. Ayon sa suspect, plano niya talagang patayin ang biktima para makuha ang tricycle na kanya namang ibibenta. Kailangan niya raw ang pera para pampagamot ng kanyang pinsan. Mahaharap siya sa reklamong robbery with homicide. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Patay ang isang lalaki sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City matapos magtamo ng sugat sa ulo. Ayon sa Bulwa Police, dumating sa istasyon nila ang dalawang lalaki para isumbong ang pananakit sa kanila ng nasawing 49 anyos. Ang isa sa dalawang nagsumbong, inaming siya ang nanghampas ng helmet sa ulo ng biktima. Paliwanag niya, maliligo sana sila sa dagat nang bigla silang lapitan ng biktima at hampasin ng kahoy. Bilang depensa sa sarili, hinampas daw niya ng helmet ang lalaking hindi naman nila kilala. Isang kahoy ang na-recover sa crime scene na posibleng pinampalo sa dalawang lalaki. Nasa kustudiya na ng pulisya ang lalaking nanghampas ng helmet na naharap sa reklamong homicide. Hindi na siya nagbigay ng pahayag sa media. Nasa 50 Pilipinong pari ang kasama sa listahan ng mga may record umano ng sexual abuse batay sa inilathala ng grupong nagmo-monitor ng clergy abuse sa buong mundo. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines may mga hakbang na raw kaugnay niyan. Balitang hatid ni Joseph Morong. 80 paring nagsilbi sa Pilipinas na may record ng sexual abuse ang inilathala ngayon sa website ng grupong bishopaccountability.org. Sa bilang na yan, nasa 50 ang mga Pilipino at halos kalahati naman ng pang-aabuso ginawa sa Pilipinas. Ayon yan sa grupo na bishopaccountability.org na nagmo-monitor ng clergy abuse sa buong mundo. Dagdag nito, ilan sa mga biktima, mga menor de edad na babae at lalaki. Bagaman may nakalistang naabswelto sa prosekusyon, ilan ay nakasuhan na o inalis sa pagkapari ayon sa grupo. Pero meron din tila sikretong ibinalik sa pagiging pari ayon sa co-director nito. We have tracked at least 7 cases of priests recently accused, mostly of raping a minor, who are back in full ministry with the obvious blessing of their bishops. Ang ikinalulungkot ng grupo, karaniwan daw ng mga obispo pa na nakasasakop sa mga paring ito ang tila tumutulong sa mga abusadong pari. They feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest poses no risk. Bukod sa mga paring Pilipino, may 10 dayuhang pari ang inakusahan ng pang-aabuso dito sa Pilipinas pero hindi na isa publiko. Kaya nilathala nila ito sa database na ito. The secrecy, which is overwhelming, one of the worst. Philippine bishops feel entitled to their silence. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests, knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Isa sa mga kaso na nasa database ng grupo ay ang reklamo ng pang-aabuso ng isang 16-year-old na babae laban sa isang pari sa Tuguegarao City noong taong 2023. Layo ng grupo sa paglalabas ng listahan na basagin ang umunoy pananahimik ng simbahan tungkol sa issue ng clergy abuse. Tugon naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP o organisasyon ng lahat ng mga obispo sa Pilipinas. Nagtalaga na sila ng Office for the Safeguarding of Minors na pinangungunahan ng isang arsobispo, mga obispo at mga eksperto sa utos na rin ng Roma. Ang atas daw ng Vatican ngayon ay seryosohin ang pagpapanagot sa mga umunoy pang-aabuso ng mga pari. Responsibilidad aniya ng mga obispo ang pag-aksyon sa mga reklamo na dapat ipaalam agad sa Vatican. Aminado ang grupong bishopaccountability.org na para sa Pilipinas na ikatlong pinakamalaking bansang Katoliko sa mundo, maaaring hindi madali ang magreklamo. Gusto raw nilang iparating sa mga biktima na meron silang matatakbuhan. Si Gemma, isang transgender na naging biktima ng pang-aabuso ng isang dayuhang pari, magkaiba raw ang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa institusyon. This has nothing to do with God. There are good people within the church. Drippin' in Finesse ang bagong achievement ng Film Award-winning singer-songwriter na si Bruno Mars. 150 million na ang monthly listeners ni Bruno sa isang streaming platform. Siya ang kauna-unahang artist na naka-reach ng ganitong numbers nito lang January 27. Isinare ni Bruno ang announcement sabay biro na keep streaming. Kabilang sa latest hits ni Bruno ang ilang collabs with female artists tulad ng Die With A Smile with Lady Gaga at Apathy with Rosé. Nabalot ng yelo ang ilang bahagi ng Niagara Falls sa Canada. Manghang-mangha ang mga turista sa animoy dagdag na ganda sa pamosong talon dahil sa snow at ice. Patuloy na nakararanas ang lugar ng matinding lamig ng panahon. Ayon sa tagapamahala ng Niagara Falls,
tuloy-tuloy pa rin naman ang agos ng tubig sa talon dahil ang mababaw na bahagi lang ang nagyeyelo tuwing bumababa ang temperatura. Weather update po tayo ngayong may mga lugar pa rin na nakakaranas ng mga pag-ulang dulot po ng shear line. Kaya kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Good morning po, Miss Connie, at sa ating mga taga-subaybay. Sir Dan, hanggang kailan ba posibleng maranasan itong shear line na naghahatid nga po ng mga pag-uulan at baha sa ilang probinsya, particular dyan sa Visayas at Mindanao? Hanggang bukas, Miss Connie, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng shear line, especially dito sa eastern section ng Southern Luzon. So sa Quezon, Bicol Region area, hanggang bukas makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. And unti-unti na nababawasan yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. At inasa na rin natin na in the coming hours or in the coming days, mababawasan na rin yung mga pag-ulan dito sa eastern Visayas area. So again, saang mga lugar pa kaya ang inaasahang uulanin dahil sa shear line, Dan? Yes po, in the coming days and starting today until tomorrow, itong area nga ng Bicol Region, Quezon, Aurora at Isabela, posible tayong makaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. Itong mga nakakaranas naman ng matinding lamig dahil sa amihan, hanggang kailan pa ba natin mararanasan yan? Miss Connie, climatologically, hanggang sa last week of February pa natin inaasahan itong pag-iral ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So until then, asan pa rin natin yung malamig na temperatura, especially sa madaling araw. I see. Ngayon ba may mga namomonitor pa kayong ibang mga weather systems like LPA o bagyo, lalo na sa mga susunod na araw, Dan? Well, sa ngayon, Miss Connie, wala tayong binabantay ng low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring maging bagyo. Pero dahil inasan nga natin yung posibleng epekto ng ITCZ sa ating bansa sa mga susunod na araw, historically known ito as breeding ground sa mga low pressure areas or circulations, possibly in the coming days may mga mabuong LPA, pero as of now, wala po tayong any weather disturbance in monitoring. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin. Pag-asa Weather Specialist Mr. Dan Villamil. Maraming salamat po. Good morning. Babala ng mga otoridad at eksperto, pwedeng maging biased ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Kasunod dyan ang inilunsad ng AI model na DeepSeek ng isang Chinese company na kontrobersyal dahil hindi umano patas ang pagsagot sa ilang isyong sangkot ang China. Sinubukan din natin yan at narito ang aking report. Ito ang artificial intelligence o AI assistant na gawa ng Chinese startup company na DeepSeek. Kaya raw nitong sagutin ang iba't ibang tanong. Kaya mag-translate sa iba't ibang wika. Kaya mag-compose ng essay, sumagot ng math problems at iba pa. Ayon sa DeepSeek, kaya nilang pantayan o di kay higitan pa ang ibang AI model mula sa Amerika. Mas maliit din daw ang gastos dito at mas kaunting computer chips ang ginagamit. 20 hanggang 50 beses na mas mura kaysa ibang AI model ayon sa pahayag ng kumpanya. It proves na we can have cheaper technologies. It's also good for the market kasi there's more competition. So hindi lang iilan yung nakakagawa ng ganitong klaseng systems kasi sabi nga nila supposedly sa sobrang mahal, sobrang magastos yung pag-develop at pag-maintain ng AI systems na mabibilang lang talaga natin kung sino-sino yon. Umani ng atensyon ng DeepSeek sa liderato ng China, maging sa mga tech experts sa Amerika, at pati kay US President Donald Trump na dati nang ibinida ang $500 billion investment na gagawin ng pribadong sektor sa AI sa Amerika. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Tingin ng isang tech CEO sa Amerika, gumagamit ang DeepSeek ng AI chips mula sa American company na Nvidia na bawal ibenta sa Chinese companies. Wala pang pahayag ang DeepSeek tungkol sa aligasyon. Ayon pa sa White House, inaalam nila kung may implikasyon ng DeepSeek sa US national security. Sinubukan namin ang DeepSeek AI assistant at kinumpara ang sagot nito sa mas kilalang ChatGPT pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Diretsahan ang sagot ng ChatGPT. Legally, ang West Philippine Sea, pag-aari raw ng Pilipinas. Pero ang DeepSeek sinabing mas malakas ang legal claim ng Pilipinas pero China pa rin daw ang may de facto control dahil sa assertive tactics nito. Sunod namin tinanong kung tutulig sa inya si Chinese President Xi Jinping. Sagot ng DeepSeek, hindi pa raw niya alam kung paano sagutin ang tanong. Mas mainam daw pag-usapan ng math, coding at logic problems.
pero marami siyang sagot sa kaparehong katanungan para kay US President Donald Trump. Yung quality ng kung ano yung sinasagot niya, depende na sa sa amount of information na pinag-aralan niya, yung training data, and yung sources noon, and kung sino yung gumawa ng mga sources na yun. Batid naman ng mga eksperto, hindi perpekto ang AI. Nagkakamali rin ito at nagkakaroon ito ng tinatawag na hallucination, ang tawag sa mga minsay imbentong sagot ng AI chatbots. Kaya mahalaga raw na malaman, ano ba ang training data na ginamit para matuto ang DeepSeek? Kung ang ginagamit niyang dataset is blatantly biased, for example, tells us that the West Philippine Sea is theirs, regardless of whether that is a claim that is internationally accepted or not, diba? So na-poison yung dataset. Ito yung dangerous use of AI. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng standard sa pinagmumula ng mga Chinese training set o dataset ng mga AI. Sana lang daw bukas sa mga Chinese company sa usaping ito. Sa huli, nasa tao pa rin daw na gumagamit ng AI na kasalalay para mapakinabangan ang kagandahan ng teknolohiya. AI is just a tool, Rafi, so it can be used for misinformation, it can also be used for good. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita mula sa Amerika, isang eroplano at helicopter ang nagkasalpukan sa himpapawid malapit sa Reagan Washington National Airport. Ayon sa US Federal Aviation Administration, palapag na sa airport ang passenger jet nang tumama ito sa helicopter ng US Army. Patuloy ang pagsasagawa ng search and rescue operations sa Potomac River kung saan nahulog ang dalawang aircraft. Hindi pa tukoy kung ilan ang mga sakay. Patuloy pa rin kumukuha ng impormasyon ng mga otoridad sa Amerika. Ipinatigil na rin muna lahat ng paglanding at pag-take off mula sa naturang airport. Tinututukan na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang insidente. Wala pa raw silang nakukuhang ulat na may Pilipinong nadamay rito. Isa pang mainit na balita dito naman sa bansa. Inaprubahan na po ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag na 200 pesos sa sahod ng mga manggagawa. Across the board po yan. Kumukuha pa po tayo ng karagdagang detalye kaugnay sa nasabing panukala. Kailangan pa yang aprubahan sa plenaryo at maisapinal kasama ang bersyon ng Senado bago maging batas. Nauna nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na madaliin ang pag-aproba sa panukalang ito. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa umano sa kanyang menor de edad na stepsister sa Basud, Camarines Norte noong 2023. Matapos ang mahigit sa isang taong pagtatago, naaresto sa bisa ng warrant of arrest ang suspect sa bayan ng Louisiana kung saan siya nagtatrabaho bilang helper sa isang poultry farm. Ayon sa biktima, nawalan siya ng malay habang nagiinuman sila kasama ang mga kaibigan ng suspect. Nagising na lang siya sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Una nang naaresto ang dalawang kaibigan ng akusado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang naarestong akusado. Maharap sila sa kaukulang reklamo. Nang dahil umano sa stress, namatay sa sinapupunan ng isang babaeng taga-Anilaw, Iloilo ang kanyang 80 gulang na sanggol. Pinagbintangan kasi siya ng kanyang bayaw na nagnakaw ng pera. January 22 nang magbayad ang isang guro sa kanyang bayaw ng 53,000 piso para sa pag-aani at pagpapakarga ng tubo. Pumasok ang bayaw sa bahay at inilagay ang pera sa terrace kung saan nakatambay ang biktima at kanyang kaibigan. Maya-maya bigla na lang sinabi ng bayaw na nawawalan siya ng 13,000 piso. Pagdating ng mga taga-barangay, inutusan sila ng guro na halughugin ang mga gamit doon pero tumanggi sila. Doon na raw kinapkapan at hinubaran ng guro ang biktima. Depensa ng guro, hindi niya raw pinilit ang biktima dahil kusa raw niya itong ginawa para patunayan na hindi siya ang kumuha ng pera. Hindi rin daw totoong pinagbantaan niya ang biktima dahil maayos ang kanilang pag-uusap. Makalipas ang 4 na araw, dinala sa ospital ang 27 anyos na buntis dahil sa pananakit ng tiyan. Doon na nadiskubreng patay na ang sanggol. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kanyang bayaw. Pinag-aaralan na rin ng mga kaanak ng biktima kung anong reklamo ang isasampa laban sa mga sangkot. Ito na ang mabibilis na balita. Nahatak ang ilang motorsiklo na kaparada sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Bahagi yan ng bantay sa gabal operations ng MMDA.
pinagkukuha rin ng mga gamit ng ilang nakahambalang sa bangketa sa labas ng isang kainan. Binigyan naman ng tiket ang mga sasakyang nakaparada sa sidewalk sa Viluna Avenue. Isa umunong paggawa ng shabu ang nadiskubre sa isang paupaang bahay sa Tansa, Cavite kasunod ng isang pagsabog. Sa pagresponde ng mga bumbero, nadiskubring nagmula ang pagsabog sa isang timba na pinaggagawan umano ng iligal na droga. Dahil dyan, pumasok na sa investigasyon ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover sa lugar ang mga gamit sa paggawa ng droga, ilang sachet ng shabu at gas mask. Sa pahayag ng kaanak na may-ari ng bahay, Nobyembre raw nakipagtransaksyon ng mga umupa sa nasabing bahay. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 6 na banyaga at Pilipinong umuupa sa bahay na nahulikam na lumalabas sa lugar matapos ang pagsabog. Ito dahil na pag-uusapan ng Pinoy Big Brother, sakto ang tampok natin for today. Isang bata from Sorsogon na Gina G sa mga house task, ha? Eto at kilalanin natin siya. Meet Ahari, papasang leader ng mga batang responsable sa edad na 3, maaasahan na sa ilang gawaing bahay. Pagtitimpla halimbawa ng gatas niya, pagliligpit ng pinagkainan at pag-aayos ng sarili. Simple man, malaking tulong para sa kanyang single mom na naka-work from home. Ang netizens na touch sa heartwarming eksena ng mag-ina. 750,000 pesos o 1,000 views na yung video. Oh, yes. At ito na ay trending! Dapat naman talaga ganyan. Hindi ba? Tinitrain natin while they're young. Oo, ganyan ang mga bata dapat. Yes. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.